Part 144, Gretchen. Kamusta mga kasummer? Eto na naman tayo sa isa sa pinakamatinding kabanata ng buhay ni na Gretchen at Demetrio. Kung nung nakaraan punong-puno tayo ng kaba habang nakakulong si Gretchen sa ilalim ng mansyon, ngayon naman humanda kayo dahil oras na ng pagharap sa katotohanan. Sabi nga nila walang lihim na hindi nabubunyag, pero paano kung ang katotohanan ito ay sapat na para gumuho ang mundo ng isang pamilya? Ngayong araw masasaksihan natin ang pagbagsak ng mga maskara ni Warren Okamori, pero hindi lang galit ang mga ibabaw. Dahil sa kabila ng sakit at pagtatraidor, may isang revelasyong lulunod sa kanya sa pagsisisi. Isang bagay na sana'y nagpabago sa kapalaran ng lahat kung naghintay lamang siya. Pero huwag kayong mag-alala dahil pagkatapos ng bagyo, tila may bahagaharing naghihintay para sa ating bida. Matapos ang 20 taon sa wakas, tatawagin na siyang Helena. At bago matapos ang episode na ito, samahan niyo kaming pumasok sa loob ng isang tahimik na silid sa ospital para sa isang sorpresang siguradong magpapangiti sa inyo. Boy or girl? Sabay-sabay nating alamin. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Present time. How did you... Hindi makapaniwala si Warren sa kanyang nakikita. How come that the woman he kept inside the underground of his mansion is here in front of him at kasama pa si Colin? Kinusot niya ang kanyang mga mata para siguraduhin na hindi siya nananaginip. Subalit matapos niyang gawin ang bagay na yon, naroon pa rin si Gretchen. Puno pa ng pagkasuklam ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Mom, why are they here? Tanong niya sa ginang. I should be the one asking you that, Warren. Bakit mo pinakidnap si Gretchen? Why did you try harming my granddaughter gayong pamangkin mo rin siya? Umiiyak na sikmat ng kanyang ina. Puno ng samot-saring emosyon ang puso ni Hermania. Kung hinayaan niya lang ang emosyon niya na mamayani sa kanyang sistema, kanina pa niya sinumbatan si Warren. Pero hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Kahit pa sabing magkadugo sila, hindi niya na pwedeng pagkatiwalaan pa ang kanyang anak. Bago pa man magpunta si Colin at Gretchen sa ospital kung saan siya naka-confine, nag-voice message na sa kanya si Colin ang lahat para hindi na siya magulat pa oras magkaharap-harap sila. Pero kahit pa sabihing alam niya na, sobrang sakit pa rin. Pinanganak niya ang dalawa sa mundong to, hindi para magpatayan kundi para magmahalan at mamuhay ng masaya. Bakit? Bakit nauwi sa ganito ang lahat? Siya nga ba ang may kasalanan? May pagkukulang ba talaga siya o sadyang naging sakim lang si Warren at hindi ito nakapaghintay? Nanlamig si Warren. Hindi niya alam kung ano na ang gagawin niya para malusutan tong kinakaharap niyang sitwasyon. This isn't what he's expecting. Ang buong pag-aakala niya magsasaya na siya ng mga oras na ito dahil siya nang nagmamayari ng Okamori Empire na matagal niya nang pinapangarap. How come did it turn out to be like this? Wala akong ginagawang masama, Mom. Hindi ko kinidnap si Gretchen at mas lalong hindi ko rin pinatay si William. Hindi ko yun magagawa. Nagsimula nang mag-hysterical si Warren. Agad namang naalarma si Demetrio. Inihanda niya na ang kanyang sarili para sa posibleng mangyari. Hinayaan man niya si Gretchen na humarap kay Warren ngayon, wala pa rin siyang tiwala sa lalaki. Malaki ang posibilidad na may gagawin tong hindi maganda sa asawa niya. Umabante ng pulis na may hawak ng warrant of arrest para kay Warren. Mr. Okamori, inaaresto ka namin sa salang pagpatay sa yumaong si William Okamori at kasong kidnapping kay Mrs. Gretchen Yamoto. Ikaw ay makikarapatang manahimik. Ano bang sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa'yo? May karapatan kang kumuha ng abogado. I am not going with you. Wala akong kasalanan. That woman is clearly lying para makuha ang simpatya ng aking ina. She is a manipulator. She wanted our money. Nagpapanggap siyang apo ng mga Okamori para lang makakuha ng malaking halaga? Sigaw nito. Mariin na napapikit si Hermania. Ilang segundo pang tinagal bago siya nakapagsalita. Tama na, Warren. Huwag mo nang dagdagan pa ang mga kasalanan mo. You have done enough damage, anak. You already ruined William and Helena's life. Please, tumigil ka na. Nang marinig ni Warren ang mga katagang sinabi ng ginang, doon na sumabog ang kanyang galit. Why are you so being unfair to me? Bakit ba hindi akong paborito mo? Ako naman laging nandito sa tabi mo ah. Why can't you see me as your son? Bakit lagi si William na lang? Why is it always him? Patawarin mo ako kung ganyan ang nararamdaman mo, Warren. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Maniwala ka sa akin. Mahal kita, anak. Sinungaling. Kung talagang mahal mo ko, you won't team up with the two of them para arestuhin ako. You should have believed me. I am your son. William is also my son.
Akala mo ba madali para sa akin ang gawin to? Di na rin napigilan ni Hermania ang magtaas ng boses. Pinahid niya ang mga luhang na malisbis sa kanyang pisngi, parang mamamatay yata siya sa sakit. Nung araw bago mawala si William, may pinag-usapan kami. He was already planning to transfer the authority of the empire to you kahit ayaw ng daddy mo. Mas nais ng kapatid mong mamuhay ng simple kasama ng pamilya niya. Mas nais niyang laging makasama ang kanyang mag-ina kaysa humarap sa napakaraming business meetings. Umalis lang siya ng araw na yon para mag-unwind dahil kinahaponan may meeting siya at ang abogado natin kasama ka. Kung sana naghintay ka lang. Kung sana naghintay ka lang, Warren, hindi sana mangyayari lahat ng to. Halos mawala ng lakas ang tuhod ni Warren sa narinig niya. Naalala niyang may meeting nga sila ng hapon pagkatapos niyang iwan sa gitna ng laot ang katawan ng kanyang kapatid. You're lying. Hindi makapaniwala niyang sambit. You are just doing this dahil nais mong maghugas kamay sa nangyari. It was your fault that I ended up like this, sigaw niya. Mariing umiling si Hermania. Attorney Inares' father still holds the documents. May pirma na yon ni William at sa'yo na lang at sa abogadong kulang, Warren. Your brother loves you so much. Aniya sa nangungunot na boses. Tuluyan nang bumagsak sa sahig si Warren. Pilit niyang sinasabi sa sarili niya na hindi totoo ang sinasabi ng kanyang ina. Pilit niyang sinasabi sa sarili niya na tama naging desisyon niya. William is selfish. Hindi nito basta-basta ibibigay ang buong authority sa kanya. His mother is clearly lying to him. Tahimik naman na pinahid ni Gretchen ang kanyang mga luha. In just a little misunderstanding, it cost her father's life and she was deprived of her own family for 20 years. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya ng mga oras na yon. Hindi siya sigurado kung magagalit ba siya kay Uncle Warren o maaawa. She could still vaguely remember how sweet he is to her when she was a little child, spoiling her with sweets when her father says no. Naramdaman niya ang marahang pagpisil ni Demetrio sa kanyang balikat. Hinawakan niya ang kamay nito na nakahawak sa kanyang balikat. Nagpapasalamat siya at kahit papano nakakaya niya ang mga revelasyon tungkol sa nakaraan dahil kasama niyang lalaki. Ito lang at ang anak nila ang nagbibigay ng lakas sa kanya sa ngayon. At dahil masyadong nalugmok si Warren sa pangyayari, sa sinasabi ng ina nito, di na nakapag-isip ng maayos ang lalaki. Hindi na rin to nagpumiglas pa ng damputin na ito ng mga otoridad kasama ng mga tauhan nitong nasa labas. Matapos maaresto si Uncle Warren at ang mga tauhan nito, bumalik ang katahimikan sa loob ng silid ni Grandma Hermania. Ilang sandali pang lumipas bago dumako ang tingin nito sa gawin niya. Nangungusap ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Magkahalong saya, lungkot at pangungulila ang nakapaloob sa mga mata ng matandang babae. Marahan namang tinulak ni Demetrio ang kanyang wheelchair palapit sa kinaroroonan ng ginang. Iiwan ko muna kay sandali para makapag-usap kayo ng maayos. Call me if you need something, okay? Masuyong wika ni Demetrio. Pilit siyang ngumiti bago tumango. Sandali pa siyang tinitigan ng lalaki bago sila nito tinalikuran at lumabas ng silid. Nang silang dalawa na lang ni Grandma Hermania sa loob, nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Halos ilang minuto din ang lumipas bago may naunang magsalita sa kanilang dalawa. How are you feeling? Sinaktan ka ba ni Warren doon? Tanong ni Grandma Hermania sa basag nitong boses. Tipid siyang ngumiti bago umiling. Hindi naman po, pagsisinungaling niya. Wala siyang balak sabihin pa sa ginang kung anong pinagdaanan niya sa kamay ng mismong tiyuhin niya. Alam niyang di rin madali para sa ginang ang pinagdaanan nito ngayon. She doesn't want to add salt to the injury. Para sa kanya, tama lang magkaalaman sila ng mga sekreto ng nakaraan. Mabuti naman kung ganon. Kahit na sa pag-aakala kong hindi kita totoong apo, labis akong nag-alala ng mabalitaan kong nangyari sa'yo. Natatakot ako at baka mapahamak ka. Tapos hindi ko inaasahan na anak ko pala mismong may gawa ng pagkawala mo. Mahina nitong bigkas. Umangat ang dalawang kamay ng matanda, nanginginig na hinawakan ang kanyang mukha. Kaya pala nung una, magaan ang loob ko sa'yo. Tunay ngang magkadugo tayo. Ikaw nga si Helena. Ikaw ang nawawala kong apo. Umiiyak siya habang tumatango. Sobrang saya ko po nang malalaman kong kayo ang totoo kong pamilya, Grandma. Nung nakaraan, tinanggap ko na po na hindi ako parte ng pamilya ninyo kahit di ko inaasahan na ako pala talaga si Helena. At papatawarin niyo po ako kung nagulong pamilya natin sa pagbabalik ko? Agad na umiling si Hermania. Hindi, wala kang kasalanan.
Kung may dapat mang sisihin dito, walang iba kundi ako. I did not raise my son well that he turned out to be like that. Ako ang may kasalanan? Maingat siyang tumayo mula sa kanyang wheelchair at umupo sa gilid ng kama, tsaka niyakap ang matandang babae. Huwag niyo pong masyadong sisihin ang sarili ninyo, Grandma. Lahat po tayo may choice kung anong landas ang tatahakin natin. Sadyang pinili lang talaga ni Uncle Warren ang maging masama kahit pwede naman siyang maging mabuti. Napuno ng iyakan ng buong silid habang magkayakap silang dalawa. Hinayaan nila ang kanilang mga sariling punuin ang pangungulila ng bawat isa. Nang mahimasmasan silang pareho, maingat na iniayos ni Hermania ang mga hibla ng buhok ni Gretchen na nagulo. Ang laki-laki mo na, apo ko. Welcome back to the family, Helena. Matapos magkausap, hinayaan na muna ni Gretchen na makapagpahinga si Grandma Hermania. Alam niyang di naman talaga to matutulog at nais lamang nitong mapag-isa pero hindi na siya nagsalita pa at pinagbigyan na lang muna ang ginang. Ano na ang mangyayari kay Uncle Warren ngayon? Tanong niya kay Demetrio habang tulak-tulak nito ang kanyang wheelchair papasok sa bagong silid na kinuha nila kung saan katabi lang ng kinaroroonan ni Grandma Hermania. My lawyers will handle everything. Sisiguraduhin kong di na siya makakalabas pa ng kulungan pagkatapos ng mga ginawa niya sa'yo. May halong galit na tugon ng kanyang asawa. Malungkot siyang napabuntong hininga. Siguro nga yun na ang magiging kapalaran ng lalaki. Sana lang magising pa ito sa kaibangan nito at maisip lahat ng kasamaang ginawa ng lalaki kahit na hindi naman dapat. Are you sad about it? Tanong ni Demetrio nang mapansin ang pananahimik niya. Pamilya ko pa rin sa Uncle Warren. Kahit papano magkadugo pa rin kami sa kabila ng nangyari, pero hindi naman ibig sabihin nun palalayain natin siya. Matatag niyang wika. Kaligtasan niya at ng anak nila ni Demetrio ang nakasalalay sa pagkakakulong nito. And if she has to choose, she would undoubtedly choose her own child. Di naging maganda ang buhay niya sa kamay ng mga kinikilala niyang magulang, kaya di pa rin nagbabago ang pangako niya na bibigyan niya ng mapayapa at masayang buhay ang magiging anak nila ni Demetrio. That is good to hear dahil wala talaga akong plano na patawarin ang lalaking yon, Gretchen. Sinaktan ka niya at munti ka pa niyang mapatay kung di ka lang namin nahanap ka agad. May diin itong bigkas. Napatango-tango siya. Demetrio is right. Dehydrated na siya na makita siya ng lalaki. Kung di pa to dumating agad, baka nawala ng anak nila. Wala sa sarili niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Sobrang daming pinagdaanan ng kanyang anak at mukhang gaya niya, may sapusa din yata ang bata. Magpahinga ka muna, wife. You've been through a lot all this time, ani Demetrio, at maingat siyang kinarga at saka inilapag sa hospital bed. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Demetrio nang makita niya na umayos na ng tayo ang lalaki. Pinukol siya nito na isang nagtatanong na titig. May problema ba? Alam ko marami akong pinagdaanan nitong nakaraan pero anong kaibahan nun sa'yo? Tanong niya. Kahit na nag-aastang malakas si Demetrio, alam niya pagod din to. Halos 3 araw siya doon sa underground at ayon pa kay Jomar, walang naging pahinga si Demetrio sa loob din ng 3 araw. I am fine, Gretchen. I will just check the securities of the hospital. Hindi natin alam kung anong iniisip ni Warren ng mga oras na to. Magpahinga ka muna, Demetrio. Huwag nang matigas ang ulo mo. Maotoridad niyang wika. Sandali siya nitong tinitigan. Nakipagsukatan naman siya ng titig sa lalaki hanggang sa napabuntong hininga na lamang ito. Agad siyang umusog at tinapik ang bewang ng bakanting pwesto ng kama. Mabuti na lang malawak yon at malaki. Sakto pang 2 tao. Nang mahiga na si Demetrio, agad siyang umunan sa braso nito, tsaka siniksik ang sarili sa lalaki at mahigpit itong niyakap. I miss you so much, Demetrio. Puno ng emosyon niyang wika. Akala niya no nakaraan magiging katapusan niya na at di niya na muli pang makikitang lalaki. Mabuti na lang mabait pa rin sa kanyang kapalaran. Binigyan siya ng pagkakataong makabalik sa bisig ng kanyang asawa. Naramdaman niya, hinalikan nitong kanyang noo bago siya niyakap pabalik. I miss you too, wife. So much. Napangiti siya at tuluyan ng pumikit, sabalit di pa man siya tinatangay ng antok, naramdaman na niya ang payapang paghinga ni Demetrio, palatandaan na nakatulog na ito. Di niya maiwasang mapangiti. Tama nga siya, pagod na pagod din ang lalaki. Mataman niyang pinagmasdan ang gwapo nitong mukha, tunay ngang napakaswerte niya sa asawa niya. Ilang ulit na siyang nawala at muntik ng mapahamak, sabalit sa bawat pagkakataon na nasa bingit siya ng panganib o kaya kailangan niya ng tulong, palagi itong sumusulpot para iligtas siya. Huminga siya na malalim bago muling pumikit.
Nais niyang magpahinga kahit sandali lang bago harapin ang sitwasyon na naghihintay sa kanila. Nauna pa ring magising si Gretchen kaysa kay Demetrio. Sinubukan niyang tapikin ang lalaki pero mahimbing pa rin ang tulog nito kaya't napagpasya niya na di na lang muna to gisingin. Nakaupo siya sa kama habang malalim ang iniisip ng isang ideya ang pumasok sa utak niya. Demetrio has been very hardworking these days kaya naman deserve nito na isang malaking pabuya mula sa kanya. Mabilis nagbulat ng mga mata si Demetrio. Why is he the only one sleeping? Hindi ba't dapat binabantay niya si Gretchen? Inihanda niya tong silid para sa asawa niya pero siya tong nakahiga sa kama. Kinapa niya ang kanyang tabi sabalit ng laki ang kanyang mga mata nang mapagtanto na nag-iisa na lang siya sa loob ng silid. Agad gumapang ang walang kapantay na kaba sa kanyang sistema. Where is his wife? Did something happen again? Agad siyang umalis sa kama at tumakbo palabas. The guards that he assigned were at the doorstep guarding. Nasaan si Gretchen? Tanong niya. Kasama po si Mr. Ocampo, Master. Colin nang umalis siya. May importante daw po silang asikasuhin sa ibaba. Magalang na tugon ng isa. Hinugot niya ang cellphone at mabilis tinawagan si Jomar pero hindi pa man yun nagring na tanaw niya ng dalawa sa hallway na kaswal na nag-uusap. Di na siya nag-aksaya pa ng oras at patakbong sinulubong ng yakap si Gretchen. Nagulat naman si Gretchen sa ginawa ng lalaki. Gayon pa man niyakap niya to pabalik at marahang tinapik ang likuran nito nang maramdaman ang tensyong nararamdaman ni Demetrio. I thought you're gone again, ani Demetrio. Nakahinga siya ng maluwag ngayong yakap-yakap niya ang babae. Akala niya magagaya na naman ang sitwasyon na nakaraan. He cannot afford to lose her for the third time again. Ano ka ba naman? May pinuntahan lang ako saglit. Natatawa namang wika ni Gretchen. Then you should have told me nang sa ganon masamahan kita. Why did you call Jomar instead? Himig tampo nitong wika. Hindi pa nakontento si Demetrio at sinaman ng tingin si Jomar na ngayon pangiti-ngiti pa talaga. Agad namang nagseryoso si Jomar at nag-iwas ng tingin. Napakaseloso talaga ng boss niya. Kala mo naman naagawan niya si Gretchen wala naman siyang pag-asa kahit katiting pa ng daliri niya. Masyadong mahimbing ang tulog mo kaya ayaw kitang gisingin. Kahit na, dapat ginising mo pa rin ako. What if someone comes and takes you away again? Oh gosh, Gretchen, you're driving me nuts. Huminga na malalim si Gretchen bago inawakan na magkabilang pisngi ng lalaki. Hindi na ulit mangyayari yon, okay? You have to relax. Inhale, exhale. Aniya para kumalma si Demetrio kahit papaano. Nagpapasalamat siya at mukhang effective naman. Demetrio began to relax at dahan-dahang bumitaw sa kanya saka hinawakan ng kanyang mukha. Where have you been? Tipid siyang ngumiti bago hinila si Demetrio sa isang tabi. Sumama ka sa akin, may surprise ako sa'yo. Nakangiti niyang turan. Di naman nagreklamo si Demetrio at nagpatangay lang sa kanya hanggang sa makasakay sila sa elevator. Pagkasara ng pintuan nilingon ni Demetrio si Gretchen. Where are you taking me? Secret nga kasi surprise. Kung sasabihin ko sa'yo, hindi na yun surprise, diba? Mahinang natawa si Demetrio. Oo nga no, naiiling niyang wika. Pero hindi niya maiwasang ma-curious. Ano bang maaaring isurpresa nito sa kanya gayong nasa loob sila ng ospital? Ilang sandali pa nakababa na sila ng second floor. Hawak ni Gretchen ang kanyang kamay habang naglalakad sila hanggang makarating sa isang nakasarang pintuan ng radiology department. Umawang ang labi ni Demetrio at napalingon kay Gretchen. You mean, isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ng babae bago tumango. Yup, we're going to have an ultrasound for the baby's gender. Excited na anunsyo ni Gretchen. Namilog naman ang mga mata ni Demetrio sa tuwa. Noong nakaraan pa niya naisipan sabihin kay Gretchen ang tungkol sa bagay nito but something happened kaya nawala sa isipan niya. Hindi niya lubos akalain ito palang sorpresa ni Gretchen sa kanya. Are you thrilled with my surprise? Tanong pa ni Gretchen. Nais niyang silang dalawang sabay na makakaalam kaya dinala niya si Demetrio doon. Of course, very much wife. Puno ng emosyon niyang wika. Nang pumasok na sila sa loob, sobrang lakas na ng kabog ng kanyang dibdib. Excited siyang malaman kung anong gender na magiging anak nila ni Gretchen. Agad silang inasikaso ng doktor. Humiga na si Gretchen sa hospital bed at nagsimula ng gynecologist na kinausap ni Gretchen. Ilang sandali pa minuwestra na ng doktor sa kanila ang isang monitor. This is your baby, Mr. and Mrs. Yamotel. You have a healthy baby boy.
Isang malusog na baby boy, nakakaluwag ng dibdib na makitang sa wakas, may ngiti na sa labi si Gretchen at Demetrio. Pero bago tayo tuluyang magpaalam sa episode na to, hayaan natin na manahan sa ating mga puso ang aral na iniwan ni Warren at ng pamilya Okamori. Sabi nga nila, ang kasakiman ay parang lason na unti-unting pumapatay sa ating katinoan. Nakita natin kay Warren na dahil sa sobrang paghahangad sa kapangyarihan at yaman, naging bulag siya sa pagmamahal na nasa harap niya na. Ang masaklap pa rito ang bagay na pinagpapatay niya at kinamkam ay nakala na pala talaga para sa kanya kung naghintay lang sana siya. Magsilbi sana tong paalala sa ating lahat, ang tunay na tagumpay hindi nakukuha sa mabilisang paraan o sa pag-apak sa kapwa. Walang shortcut sa tunay na kaligayahan. At sa huli, ang katotohanan gaano man to ibaon sa ilalim ng lupa o itago sa madilim na underground ay laging makakahanap ng paraan para lumabas at maningning. Gaya ni Gretchen, naway matutunan natin na magpatawad para sa sarili nating kapayapaan. Ngunit manatiling matatag para sa kaligtasan ng mga taong mahal natin dahil ang pamilya, kahit gaano kagulong nakaraan ay laging magiging kanlungan natin sa oras ng bagyo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa ating kwento. Abangan ang susunod na bahagi ng buhay ni na Helena at Demetrio. Muli, ako ang inyong narrator, nag-iiwan ng paalala, maging mabuti dahil ang tadhana ay marunong magsukli. Hanggang sa muli, mga kasummer.